Laging tama ang customer, laba o bawi? Ay bakit? Bago yun ha. Crossover of traditional principles yun, ma'am. I'm Vincent, your Chief Laundrypreneur, and this is The Bullionaires. Marami sa atin, bata pa lang kumakayod na. Pero pag masipag ba ay sapat na para umangat ka sa buhay? Ang guest natin ngayon, 12 years old pa lang, ay tindera na sa Malolos. Sinubukan mag-call center, pero ang puso bumalik pa rin sa pagiging negosyante. Ngayon, binubuo niya ang kanyang empire sa Quezon City sa pamamagitan ng isang simpleng prinsipyo, tiwala. Kilalanin natin ang owner ng EcoPro Laundry, Miss Loretta Amance. Kumusta po? Mabuti naman. Sa lahat ng mga nakakausap kong negosyante lately, ngayon ko lang ulit na catch yung phrase na tiwala. So bakit ma'am tiwala ang napakahalaga po sa inyo? Napakahalaga talaga sa akin ng tiwala, lalo na sa negosyo. Hindi lang to palitan ng pera. Hindi lang naman ang goal mo talaga kumita ng pera. Ang goal mo dito, makuha din ang tiwala ng customer. Iyon ang magiging long term ng negosyo mo kapag yung tiwala na ibigay sa'yo ng customer. 12 years old ka pa lang, tumutulong ka na sa tindahan ng nanay mo. Anong diskarte ang natutunan mo noon na nadala mo hanggang ngayon sa EcoPro Laundry? Actually, bibigyan kita ng konting background doon sa tindahan na sinasabi. Location nun, gilid ng simbahan. Sa simbahan, lumalabas-pasok dyan lahat na klase ng tao. So, everyday, nakakausap namin yung mga ganitong klase ng tao. So, doon ako natuto kung paano mo i-adjust yung sarili mo. Depende doon sa kausap mo. Ganong discount. Pakikibagay. Kikibagay. Siguro after mga 2 years, nagkaroon naman kami ng barbershop. Dito ko natutunan na ang customer, meron na silang specific na gusto. Kumbaga, meron na silang expectation. Dito na yung talaga makikita mo na ang customer sa'yo nagtitiwala. Babalik sila sa'yo kasi nagtitiwala sila na maganda ang outfit nila, paglabas nila, happy sila. Additional na rin dito, natutunan ko customer service. Kasi minsan mahaba ang pila, yung iba umaalis. Yes. O medyo makikipag-usap ka dun sa mga naghihintay para hindi sila umalis. So yun yung mga natutunan ko dito sa mga negosyo na to. Para sa pagkakaintindi ng mga viewers po natin ngayon sa episode na to, ang tindahan po or isang grocery or sari-sari store are what we call the merchandise approach. Ang isang barbershop salon is a service type of business, meaning katawang lupa mo ang gagawitin mo. Actions, energy, lahat-lahat performance level. Naging call center agent ka rin. Bakit mo naisipang iwan ang secured na trabaho para bumalik ka sa pagnenegosyo at pasukin ang laundry business? As a younger me, nung time na yon, ang gusto ko mag-explore, gusto kong maka-experience ng bago, tsaka parang gusto kong malaman kung ano yung potential ko. Gusto ko naman matry na kung hanggang saan yung kaya ko naman, ng sarili ko lang. Sa pag-work ko sa call center, dito naman, mas maganda din ang natutunan ko na nalaman ko na meron palang system. The business structure. Yung structure, oo, merong system. Sa pagninegosyo namin sa ngayon, na-apply ko yung structure or yung mga system na dating hindi ko alam. Yes, ma'am. So, yun yung natutunan ko. Ngayon, bumalik ako sa pagnenegosyo. Na-realize ko kasi na lahat ng gusto ko nandoon sa pagnenegosyo. Katulad na lang ng freedom, Okay. fulfillment, Okay. challenge. Sa freedom, ma'am, I do agree. You have the time. No, having your own business is equals to freedom. Having the right hard work is equals to freedom. Ano yung isang bagay or isang senaryo sa pagdinegosyo mo ng laundry na nakapagbigay sa'yo ng sense of fulfillment? Sa laundry, ang nakapagbigay sa akin ng self-fulfillment, yung makita ko na bumabalik-balik ang customer. Yun ang pinaka-fulfilling na part sa akin. Yung, kunyari, from the start na nag-upit kami, adjudge pa rin siya, pabalik-balik siya every week. Kasi ibig sabihin nun, nagagawa namin ng tama yung trabaho namin. Napapasaya namin yung customer.
Paano nga pumunta sa laundry coming from a call center agent? Center agent. Yes, ma'am. Coming from a call center na work, napunta naman ako sa laundry dahil sa pandemic. So, meron kaming business noon na akala namin talagang stable. Ano yung business nyo po dati? Fuel, gasoline station. Pagdating ng pandemic, lockdown lahat. So, walang benta. Ang renta mo, tuloy-tuloy. Ang pasahod sa mga staff, tuloy-tuloy. So, puro kami negative. So, ngayon, meron kaming friend, laundry shop yung business niya at that time. Nababanggit niya, lockdown, pero siya, kumikita pa rin. Dahil doon sa friend namin na yon, napag-usapan namin ng husband, ito na yon, sure na, laundry shop talaga tayo. Yes. Isa ako sa mga nakausap mo nung nagsimula po siya sa amin, nag-seminar pa ikaw po, no? Yes, Remember? opo. Iniisip ko nun, kung ano yung knowledge ko, bakit ko ikikip to Gusto kong ibigay sa mga tao. Sabi mo, pinaka-challenge mo ang manpower. Paano mo nahanap ang team na maituturing mong biggest achievement mo ngayon? Kasi nitong nagsa-start kami sa laundry shop, napakahirap maghanap ng tao. Yeah. Hanggang sa nakakuha kami ng way para mapadali yung workload ng isang laundry attendant. Kasi sa totoo naman, napakahirap. Halos walang pahinga, tapos parang hindi natatapos yung labada nila. Yes. So, nakahanap kami ng organized na system with the help na rin ng staff namin kasi humingi din kami ng mga inputs from them. So, yun, hanggang sa gumanda yung workflow namin, wala na nagre-resign. So, yun yung biggest achievement naman para sa amin. Wow. Kasi ibig sabihin, You found gold. yes, happy sila. Yung happiness nila nagre-reflect sa service na binibigay nila sa customer. Ang quality ng service, nandyan pa rin. Bakit Bulak Rave ang pinili mong partner? At totoo ba yung sinabi mong feeling VIP ka rito? Investment mo sa negosyo, yung knowledge. Yes. Kailangan mo din matuto on your own. Which is first-hand knowledge is better. Yes, correct. So, ginawa namin, umattend kami ng marami. Hindi lang Bulak Rave ang inattenda namin ng mga seminar. Narinig nyo yun? Hindi lang kami. Hindi lang. Marami kaming inattendan. Pero sa Bulak Rave, dito namin naramdaman na mukhang eto long term. Yung agent na nag-handle sa akin before, marami akong tanong doon. Hindi siya nakukulitan. Tatawag siya ng ibang team member kapag hindi niya kayang sagutin. Yes. Para lang masagot ng tama yung tinatanong ko. Yes. Well, true enough na hanggang sa makabili na kami ng mga machines, kahit ang dami ko pa rin questions, andyan pa rin yung team. Hindi ka talaga pababayaan. Yes. As feeling VIP. Sa amin kasi, Bulak Rave, we have this culture na we move as one. So even though may nakausap ka pong agent and kumbaga meron kang point person, we always see to it na ang kausap mo is the whole company. No, we are here to support, no, and address your concerns as a company. We work as a team because meron kaming common goal is to share the success of the business. Ano ang nagbago sa buhay mo bago at matapos kang maging isang laundrypreneur? Ngayon, hindi na ako takot. Hindi na ako takot na malulugi pa. Kasi kung tutuusin, parang last shot na namin to Hindi talaga pwedeng magkamali. Sa pagiging laundrypreneur, na-realize ko talaga na pandemic-proof. Ngayon, nagkakaroon ng gera sa ibang bansa, tumataas ang fuel, tumataas ang kuryente, tumataas ang tubig. Confident ako, masusustain tong business na to at hindi siya malulugi. Ano ang mabibigay mong payo sa mga gustong maging laundrypreneur? Unang-una, dapat buo ang loob mo. Dapat sure ka na ito talaga yung gusto mo. Ready ka ba? Hindi lang financially, kailangan emotionally din. Ready ka. Next namin na advice, proper knowledge. Ikaw dapat sa sarili mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo, ano ang pinasok mo. You listen. Listen to your customers, listen to your staff, and most importantly, sa cash flow. Kasi pag hindi ka nakinig sa cash flow mo, akala mo kumikita ka pa. Tapos, ang pinaka-last na advice, kailangan kumuha ka ng business partner na laging magiging nandyan sa'yo. Andyan si Bulak Rave.
Sasabihin ko to sa'yo, ma'am, we're not perfect. Ikaw, ma'am, bilang customer namin, what makes us perfect as your partner? Sa akin, perfect kasi yung naa-address yung mga technical questions. Malaking bagay sa akin yun. Kasi unang-una, hindi ko naman talaga kayang din ang machines. Nahihirapan na nga ako sa operations marami nang intindihin, pati machines pa ba, iisipin ko pa. So yun ang pinaka gusto ko sa Bulya Crave. May time na hindi instant ang answer, pero alam mo, nasasagutin ka nila ng tama. At tama yung information na ibinibigay sa'yo. Actually, ma'am, nakakataba ng puso, ma'am, yung mga narinig ko ngayon, no? You put another log to that fire in my heart to continue my vision, no? For my customers, to give more knowledge, share more the blessings of the business. Sa laundry, hindi pwedeng puro tiwala lang. Kailangan din natin ang tamang desisyon sa gitna ng pressure, kaya bago tayo magtapos, isasalang muna kita sa ating Bullionaire Challenge, ang laba o bawi. Magbibigay ako ng 4 na scenarios. Sasagot mo ang laba kung sa tingin mo ito ay ang tama, at bawi naman kung sa tingin mo kung ito ay mali. Ready? Sige, ready. Okay, scenario number 1, nakaka-stress ang laundry business. Laba o bawi? Bawi. Bakit po? Para sa akin, hindi naman talaga nakaka-stress ang laundry business. Ay, salamat, Lord. Kasi basta tama ang sistema mo. Yes, po. Tama ang vision mo, na marunong ka makinig sa customer, sa staff, sa cash flow, napakadali niya. It's safe to say, coming from one of our customers, na laundry business is an easy business. All you have to do is to take that risk and start your business. Ayan. Pwede na ako pang ads, di ba? Oo. Scenario number 2. Gumamit ka ng second-hand na machine sa shop mo para makatipid sa simula. Laba o bawi? Wow. Bakit? Actually, naging option din namin mag-second hand before. Pero naisip ko, paano yung pag nasira? Paano kung may problema yung machine? Sino lalapitan ko? Mas pinili namin mag-brand new at saka pumili nga ng tamang supplier. So sa mga hindi po nakakaalam, bread and butter talaga namin. Kumbaga pinaka-secret sauce namin sa negosyo ay ang after-sales service po namin. Totoo na nakaka-anim na calls sa'yo ang Bulya Crave sa isang buwan. Laba or bawi? Laba. So ma'am, hindi po namin nakukulitan. Hindi naman ako nakukulitan. Okay, thank you ma'am. Thank you for confirming. Scenario number 3. Laging tama ang customer. Laba o bawi? Ay bakit? Bago yun ha. Crossover of traditional principles yun, ma'am. Kasi lalo na sa panahon ngayon, merong mga customer na hindi honest. So kailangan din natin i-assess. Kailangan natin mag-investigate din. Kaya bawi ang naging sagot ko. May mga times kasi na mali din talaga ang customer. Okay. Let's say na lang may nagreklamong customer na naging red ang lahat ng damit niya. Self-service to ha. Although sinabihan na namin siya na pakicheck po na po yung mga pockets, ganyan-ganyan. Hindi pala niya ginawa. So may lipstick na naiwan Yun sa lang. pocket niya. Sinisisi niya, kami. Okay. Siya ang nag-load, siya ang nagpa-dry, siya ang nag-dry. In that case, syempre, alam nga naman, kampihan ko yung customer, kami nga magpapagawa pa kami ng machine. Yung parang gano'n ang dating. Kaya hindi lahat ng customer tama. Scenario number 4 natin, ibibigay mo ang lahat ng tiwala mo sa isang partner na alam mong hindi ka papabayaan sa after sales. Laba o bawi? Yes. Bakit po? Siyempre, yung tiwala mo na sila ang mas nakakaalam sa mga machines. Alam ko sa sarili ko, alam ko ang operations. Pero pagdating sa machine, hindi ko talaga pakikialaman yung mga detalye dyan na hindi ko na alam. Having LG on your side, was it satisfying, fulfilling, or reassuring? I think fulfilling kasi maganda ang quality, aesthetic. So far, wala pa kami nagiging problema sa mga machines. Happy kasi walang masyadong gastos. Mula sa isang 12-year-old tindera hanggang sa pagiging owner ng Eco Pro Laundry, Miss Loretta, salamat sa pagpapaalala sa amin na ang pinakamalaking puhunan ay hindi pera. Nakita po natin kay Miss Loretta na ang sipag nagpapatakbo ng makina, ang tiwala ay nagpapatakbo ng tagumpay. I'm Vincent, your Chief Laundrypreneur.
reminding you na hanggat may nagpapalit ng damit, may naglalaba, hanggat may naniniwala, may nagtatagumpay. Samahan niyo akong kilalanin pa natin ang mga taong nangarap, lumaban, at nagtagumpay. Welcome to the life of the Bullionaires!